And then, yan, make your calling and election sure. Mamayang hapon po, ang ating pag-usapan naman is about accelerate disciple making or accelerate discipleship. Mamayang hapon. Okay? So, meron pa naman kasi tayong hapon mamaya after our lunch, no, when we are done with this thing. So, make your calling and election sure is a topic na nabuo sa aking puso po. Dahil ang sinabi po sa pangalawang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 10, nagsabi po doon na if you do these things, ibig sabihin, kung ating pagsumikapan, no, na maging panatag tayo sa katawagan ng Diyos, naging siguro tayo sa kung gaano tayo at paano tayo tinatawag ng Diyos, paano tayo gagamitin ng Diyos. If you are so sure enough with what you are doing now in the Lord as a ministry, no? Ibig sabihin, sabi doon, you shall never fall. Hindi ka talaga matitisod, hindi ka malalaglag, sabi doon, no? Sa ano. So this is found in 2 Peter chapter 1 verse 10. Pero ang istorya pong gagawin ko in this topic, yung pong istorya may tungkol saya naman. Okay, tungkol po sa fig tree na makikita natin sa Bible lang, no? Sa Bible ng mga fig trees na mga in-example ni God. So it is a story about the fig tree and me. Okay po ba? Hallelujah. Sige po, maraming salamat sa mga panalangin nyo kanina para sa atin, no? That God will enlighten us, that God will anoint us also with our hearing, with our heart, and with understanding about the things that the Lord is pouring down into us right now. Okay, make your calling and election sure. This is about the fig tree and me. Okay, the fig tree in the Bible is often a symbol of Israel. Lalo pa sa Old Testament. But for now, ang fig tree po is also a symbol of the church. Okay? Both in its flourishing, ito man ay yayabong, no? O ito man ay madadried up, o kaya magkakasakit, o kaya maghihina. Pag sinabi pong church, tayo po yun. Amen? So, whether we are blooming or rather whether we are perishing, masasabi natin ang kondisyon ng fig tree, no, sa ating buhay. In other words, kung makakita kayo ng fig tree, okay, kung nakikita nyo ang fig tree, wow, no, maganda tingnan, maayos siya, that will describe the church and Israel as a nation. Pero pag nakita mo naman na hindi siya maayos, again, that will still describe the church, no, the present condition, and also the present condition of the nation Israel. Nakikita po natin sa Matthew chapter 24 verse 35, it also symbolizes about the end times. Ang sabi kasi sa Bible, kapag nakakita ka ng fig tree na nagkakaroon na ng bunga at lumalaki na yung mga dahon niya, ibig sabihin, pahinog na yung bunga ng figs, no, yung figs, ibig sabihin, ay malapit na pong bumalik ang ating Panginoon. Amen? Do you believe that God is coming at any moment? Amen. Maybe mamaya lang po pagkatapos natin. Amen ba? Amen. No? Yun po yung siya, sign of the end times, ang fig tree. Okay. So, ang katuruan ko nga about end times, we are already in the end of the end times. Yung pong end times po, biblically, no, biblical reckoning, nag-start na po siya simula pa nung si Christ ay naipako sa cross. And that is almost, or more than 2,000 years ago, kung ating pagbabasihan ng ating calendar. More than 2,000 years ago. And we are no longer in the end times full length. We are more than half of the end times. Not only more than half of the end times to me, but we are already in the end of the end times. So in God's game plan of salvation, na nag-start siya doon sa cross, when He, completed the mission to save the whole world by His death on the cross. Hanggang ngayon po, no, in God's game plan of salvation, we are already in the last 2 minutes of the game. Yeah.
Okay ba? Yes. No, sino bang nanonood ng basketball? Yes. Okay, di ba? Pag sinabi mong last 2 minutes of the game, pag in-announce yan siya doon sa gymnasium o kaya sa Coliseum, di ba? Last 2 minutes. Everybody will look up on the scoreboard. The coaches, the players, and even yung mga ano doon, mga tao na nanonood, no? They're going to look up on the scoreboard to find out who is about to win, who is winning according to the number, not according to the figure na nandoon. And then spiritually, kung last 2 minutes tayo ngayon, pag titingnan mo yung scoreboard between the team Jesus and team Satan, di ba sa Philippines lang, we are numbered to more than 115 million, almost 120 million katao. Pero ilan lang ang Christians? 12 million. Sa 12 million na yon, granting 15 na lang. Okay, granting 15, okay. Sa 12 million na yon o 15 million na yon, ay only 4% can be considered, okay, as active Christians talaga. Okay. Pero ang kay Team Satan, ilan? Sa Pilipinas lang, we are 120. Si Jesus, meron siyang 12,000 o 15,000. Okay? Sa Pilipinas, kay Satan, ilan? More than 100 million. 105 million. In the last 2 minutes of the game, who is about to win? What? What a crucial time. Amen? Diba? What a dangerous time. Can we allow to lose the game? Do you think Jesus will also allow to become the loser? Okay? Now, pagdating sa last 2 minutes of the game, tatawagin yan siya, no? Lahat, karamihan dyan, mag-stop muna pag-play, di ba? And then, there will be a meeting between the teams. Tapos, ang gagawin ng coach, pastora, okay, ang palalaruin niya, sabi niya, sorry ha, okay, ang palalaruin ko ngayon are only the best shooter, the best jumper, the best forward, the best guard, considering the time. Amen? Hallelujah. Now, do you see yourself as players in this last 2 minutes of the game? Nakita nyo ba na kayo yung mga players na ginawa ni Jesus? Kayo yung mga players na tinawag ni Lord? Kayo yung mga players na pinapalaro ni Lord in this last 2 minutes of the game? What are you doing? Are you doing your best? Di ba? Kung halimbawa matalo ang isang team, sino ba ang nagpapanalo? Sino nagpatalo? Sino bang mag-i-score dapat? Ang player o ang coach? Okay? So mga ano lang yan siya. Okay, because of the end times. Now, we can figure it out no sa fig tree. Na kapag makita natin daw ang fig tree na namumunga na at hinog na siya, that means to say that Jesus is about to come. And when Jesus will come back to us, it is also the time of judgment. Hello? The time of judgment. Ibig sabihin, ito na yung hukom. Panalo ba tayo o talo? Ito na ngayon yung accounting. We have to have the figure. Sinong panalo? Ilan ang score mo? Amen ba? And individually, when Jesus comes back, He is going to account us also. Amen? We have the God that accounts. Meron tayong Diyos na talagang account. Naniningil. Okay. Meron tayong Diyos na naniningil. Amen? Hindi na yung asawa mo ang maniningil ng income mo, ng love gift mo. Meron tayong Diyos na naniningil. Okay? Amen. Second thing, in 1 Kings 4:25, yung pong praise na every man under his vine and his fig tree,
It symbolizes peace and prosperity in Israel. No? Okay. Ito naman sa Hosea 9:10, the fig tree represents the nation's health. No? Okay? Spiritual health and its fruitfulness. It can be seen as a barometer of the nation's well-being. Ganon din po ang fig tree sa atin. Hallelujah. Okay. Spiritual relevance of the parts of the fig tree. So, ano yung parts ng mga fig tree? Meron siyang tree. Ano yung tree? Tayo. Amen ba? Okay. Ano naman yung leaves? Yung mga dahon ay nag-represent siya ng ating figure. Halimbawa, kung ang isang puno, makita mo maraming dahon, wow, amen ba? Ibig sabihin, buhay. Ibig sabihin, siguro fertilized to siya. Amen? Ibig sabihin, okay. No? Pero pag nakita mo wala siyang dahon, maaaring may sakit. Di po ba? Okay. Tapos, ang fruits naman niya, ito yung pinaka-wow. Kasi ang fruits represents the quality of God's people. Di ba sinasabi doon, ang tao ay madidiscern mo, makikilala mo sa pamamagitan ng kanyang mga bunga. So, dahil ang puno na mabuti ay hindi magbubunga ng masama, at ang punong masama ay hindi magbubunga ng mabuti. So, kung ang fig tree ay ikaw at ako, at ang bunga natin makikita nila, that describes what kind of tree we are in the Lord. Amen ba? Okay, patuloy ako ngayon. Okay lang, it's good to jot down this, but I assure you, ibibigay ko tong buong notes na to sa inyo. Lalo pa sa mga teachers. Ha? Wala pa akong teaching outline na hindi ko pinamimigay. Okay, ito po ay pinamimigay ko kasi gusto kong ito naman po ay i-distribute nyo. Okay, I do not have any copyright of my teaching. Okay, wala akong copyright, Mare. Kasi ang pinanggalingan ko niyan, hindi ako kundi ang Diyos. May mga verses, di ba siya may-ari nun? Wala ka, tapos ka-copyright mo. Bayaran mo pag kinopya mo. Hindi po gano'n, amen? Ang pakiusap ko lang, please copy it right. Teach it right. Apply it right. Okay? Gano'n lang, ha? Okay. Now, Jesus' encounter of the fig tree. Ito na ngayon. True story to siya ni Jesus. Minsan, habang siya ay nagmi-ministry, no, palibot-libot sa Jerusalem, pari sa Galilea, nakaramdam siya ng gutom. And then habang nagugutom siya, so of course he wanted to eat something. He found a fig tree somewhere. Okay. Nakakita siya, oh, may fig tree. And then sabi niya, may dahon. Hindi ng fig tree, kundi fig tree na may dahon. Wow! Anong ibig sabihin sa isang fig tree pag may dahon? Buhay. Diba? Promising siya. Okay. Parang makakaasa ka. Okay. So ngayon, ano nangyari po ito? And seeing a fig tree afar off, okay, nakakita siya medyo malayo-layo pa, having leaves. Oh. Dahil nakita niya may dahon, anong ginawa niya? Nilapitan niya sa pag-asang makakakita siya ng, bakit naman ganun? Bakit siya na-attract to come here to find fruit, expecting for fruit, dahil lang sa dahon na nakita niya? Nakita naintindihan niyo ako? Nakita niya yung fig tree. Oy, may dahon! Ah, may bunga to. Amen? Ano ba si dahon? Di ba? Oho. Ang kailangan niya bunga. Hindi dahon. Amen? But he came here to the fig tree hoping to find fruit na mapakinabangan niya. But the leaves deceive. It deceives him, no? Ang sabi dito, he might find any fruit thereon, and when he came to it, he found nothing but leaves. Oh. Ang sama naman. Bakit ba? Bakit ba nag-expect siya na kapag may dahon, may leaves?
Now, pag-aralan natin yung nature ng fig tree. Okay ha? Pag-aralan natin, okay. Tapos, ang ginawa niya sa verse 14, and Jesus answered and said, no man eat fruit of this hereafter forever. Wow. Kapag dahon lang, walang bunga, you are subject to be cursed. Palamuti lang, Mare. Galing yung word na yan. Gusto ko yan. Palamuti lang. Diba? Oo. So, artificial. Okay. And the disciples heard it. Verse 20. And in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter, calling to remembrance, said unto him, Master, behold, the fig tree which thou cursed is withered away. Yun ang nangyari po. Okay? So, nangyari nga, ito yung siya, leaves that deceives and fruits that proves. May mga dahon tayo palamuti lang. Pero minsan, palamuti lang, nakaka-attract siya, pero dangerous. Dangerous. Mostly deceiving. What we need to find out is the fruit. Why? Because it is only through the fruit that you can discern exactly anong klaseng puno siya. Amen? Matamis ba? Mapait ba? Amen? It is by the fruits, not by the palamuti. Mamaya, ano yung palamuti sa ating buhay? Kristiyano. Ano naman yung mga palamuting yun? Di ba no? Mamaya. Baka naman mamaya, puro palamuti lang tayo. Amen. Okay ba? Now, bakit ko ito sinasabi? I told you that Jesus is about to come back. And what He's going to harvest from us, ang aanihin po ni Lord sa atin, hindi po dahon, kundi bunga. And you should have to present a fruit to Jesus. Amen ba? Sorry ha, ito po yun. It's cleaning up time. Ang end times po, delikado yan eh. Sabi pa nga doon, you have to be sure. Hindi pwede itong laro-laro lang. Dapat sigurado ka talaga, make your calling and election sure. Kasi kung hindi ka sure sa calling mo at election mo, pagganong-ganong ka lang, kung saan-saan ka. Amen. Mamaya, parang apostol ka, pagkatapos naging pastor ka, pagkatapos naging ano ka. No? Ngayon, leader ka, kinabukasan naman, no? Backslider ka. Ano ba talaga? Amen? Ganon ha, because we are already in the end times. Yes. God is about to account us. I-account niya tayo. Hahanapan niya tayo ng bunga. Remember? Kahit binigyan ka ng talento, yung 5, may 2, may 1. Meron bang hindi in-account sa kanila? No. Lahat sila hinanapan ng bunga. Okay. So, yun siya. Ito siya. Okay. Explain ko yung leaves. Ano yung leaves that deceives? Jesus came here to the fig tree because He was attracted by the leaves. Diba? Okay. That deceives. Ayan yung ano doon. Seeing a fig tree afar off, having leaves, He came, if haply He might find any fruit thereon. And when He came to it, He found nothing but leaves. So, dahil ang sinasabi doon, for it was not yet seasons for figs. Dahil hindi pa daw talaga panahon na hinog na yun. Yung tinabing season, there are 8 months, no, for seasoning the figs. Yung pong bunga po ng fig tree. Mula po nang lumabas yan siya sa puno, it will take 8 months para siya na hinog na. Ripe na talaga siya. Okay? Pero alam niyo po ba, ang fig tree kasi ganito siya. Isang uri ng pagkain yan sa mga travelers doon sa kanila. Na kung magutuman ka, maubusan ka ng pagkain mo along the way, kung doon ka sa kanilang lugar, hahanap-hanap sila ng fig tree. Common kasi yan siya. Parang kung sa amin, bayabas yan. Sa lugar na maraming, kung nakakita ka ng bayabas, maray sa amin sa Bohol, sa Bible School, pag wala kami, pag gutom na kami, mamamasya lang kami, ang daming bayabas doon. Oho. Talagang hanapin na namin yung kung mayroon kaming bunga makita. Oho. Ganon siya. So it's a food. Pero alam niyo po ba, kahit 8 months talaga yan siya, ang season para maging hinog na at matamis na siya,
even 1 month old or 1 week old, kapag nandyan na yung bud, pag lumabas na yung maliit na bunga, okay, edible na yan. Pwede mo nang kainin. So Jesus was hungry. And then he found the fig tree. Dapat may dahon. Bakit siya pumunta doon expecting for a fruit? Kasi ito po yung ano niyan. Now, yung pagim. Pagim is the bud. Yung bunga. Yung po yung maliit o na pagim o yan, yung pula, yung bilog, di ba? Lalabas muna yan siya. Pagkatapos lumabas si pagim, anak, susunod si dahon. Dahil ito yung pinaka-trunk niya, lumabas yung si bud dito, si pagim, maya-maya lalabas si dahon. Why? Ang purpose si dahon to cover and protect the bud. Okay? So pag nakakita ka na may dahon, meron siyang pinoproteksyonan na bunga. Oh! Ngayon. Di ba? Aha. Pag nakakita ka, meron siyang niluluhod. Kunwari. Di ba? Meron siyang gustong i-birth out. Meron ba siyang gustong ilabas. Amen? Meron siyang mga ano doon na pinagpipray niya. Hindi yung pray lang pagkatapos ang lumabas sa ugali, eh. Amen. Amen. God. Magkalinawan tayo, ha? Anyway, ikaw na naman at ako ang i-account ni Lord. So it's no judgment at all. I'm not judging you. I'm not judging anybody. I don't know your status before the Lord. I don't know what kind of a fig tree you are in the Lord right now. Ang akin lang, I'm very sure that God is going to account us all. Amen. Papanikan tayo at sisingilin nga tayo sa matamis na bunga, hindi dahon. Okay? So don't be just deceived by the dahon. Ang daming dahon ngayon sa churches, mare. Sa amin po mga lakad, kahit saan kami, almost everywhere, may kakompetensya ako palagi sa mga activities. Mare, kung ano-ano na lang mga activities ngayon. Grabe. Ang tanong ko, yung bang activities na inatinan mo, yung bang activities na kinabibisihan mo, no? Ay talaga bang nagbigay sa iyo ng bungang maayos o baka lalo kang sumama? Di ba? Attend ka ng youth activity doon. Uso ngayon yan eh, imbitahan ng mga youth sa mga iba't ibang mga churches. Kahit sa amin sa Cavite, ang aking anak, no, winawarn ko kasi ini-invite sila ng mga classmate niya sa university na engaged dun sa COG, na mga leaders. Okay lang kasi both leaders sila. Pero sabi ko, anak, kamusta naman? Dadalhin mo yung youth natin doon. Pagkatapos, anong klase? Anong klaseng turo? Oo, pinatesting ko. Pag hindi ma-bless, stop that. Sasama ang ugali nyo dyan. Amen? No? Ganun ba? There are a lot of activities ngayon, so-called activities, na hindi talaga siya pangbunga. Okay. Sa ano? A-attend ka doon. Camp nila. Pagkatapos, pagbalik mo. Oo. Nasa kabilang camp ka na. Okay, that's the pagim. Okay? Sa ano ha? Okay. Sarap naman yan. Now, that is the true nature of the fig tree. Pagim refers to the immature, early season figs that appear on a fig tree before the leaves develop. Saan mauna? Si leaves o si pagim? Si pagim. Kasi nga, magko-cover si leaves ngayon. Sa ano? Kaya pag nakita mo may leaves, ang pagim, maliit lang yan, di ba? Ang leaves, malapad yan, to cover talaga, to protect talaga. Oy, meron tong tinatago doon. Amen ba? Oo, kaya kapag meron kang pinapakitang activity, dapat merong resultang tinatago. Amen? Pag umattend ka ng conference, ng seminar, dapat pagdating dito, may masasabi ka, magagamit namin to. Amen. Amen? Apply. Oo. Ma-apply namin to. Amen? Magiging bunga to para kay Lord. Ganon siya. Amen ba? Ha? Sayang naman yung activity lang tayo. Mangmamahal pa naman ng registration ng iba. Di ba? Oo. Kung saan-saan ka pa kumukuha ng pera sa church para lang mapunta doon. Pagkatapos walang bunga, mare. Di ba? Si pastor lang ang doon sa magandang hotel niya, kain-kain kuno sila, testimony lang ang sayo, pagkatapos wala namang application sayo.
We do not do that. Amen? Ah. Sige. Now, these small green figs, bunga siya, are actually swollen buds or small fruits, which are the precursors to the latter, larger and more flavorful figs. They are edible, though not as juicy or rich as the main crop. Nung paghinog na. In Israel, the paghim appear in late winter or early spring, often before the leaves emerge and are as a sign that the fig seasons is approaching. Kaya pala si Jesus, na-deceive siya sa leaves. Kasi ang normal talaga na fig tree, kapag may dahon, may bunga na rin. May pinoprotekta. Aha. Amen. May pwede ka may pakinabangan doon. Aha. Makakain mo siya. Makakabuti sa iyo. Ang problema lang, pagdating doon ay dahon lang. Oo. Di ba? Oo, sayang lang. That is Maya. Kaya subject to be cursed siya ni Jesus. Okay, leaves represents the appearance of a tree. Di ba? Kasi pag nakakita mo yung leaves, wow, maganda siya. It can represent being alive. Aha. Di ba? Ang gagaling ng ating mga worship leader dito, halimbawa, di ba no? Oh, alive na alive. Oo. Pagkatapos, dun sa labas, dead na dead. Ano na ba yan? Amen? Hindi po na ganon. Amen? No, dapat may fruit ang ating mga activities talaga na makikita sa atin. Okay, huwag kayong mag-alala, hindi naman ako maghahanap ng maraming prutas. Even God, limit ko lang sa kung anong gusto ni God. Later on, sasabihin ko anong fruits yun. Okay? Okay, it represents being good. Wow, good ba? O sumama tuloy pagbalik mare. Okay? So careful tayo. Amen ba? No, careful tayo doon. Okay, it is being nourished. Okay. It represents being well developed. Aha, may pakinabang. And being fruitful also. Hallelujah. The fig leaves in the Garden of Eden. Dito na ngayon. Una mong mababasa ang fig leaves sa Garden sa Eden, Pastor Jason. Naalala niyo ba nung nagkasala sa Eden at sa Eva, ang sabi kasi ni Lord, when you eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, you will see yourself, di ba? You will become naked, ganon. And then they became naked. At dahil nakita nila na, hupot-hupot na sila, anong ginawa nila to cover their sins? Nagtahi sila ng dahon ng yung palang mga fig leaves, pwedeng panakit butas. Now, panakit butas ang fig leaves. The first ever mention sa fig leaves in the Garden of Eden. Doon pa lang sa unang tao, sa Eden at sa Eva, ginawa na nila itong panakit butas. Yung fig leaves po, ito po yung mga activities natin. Na kung hindi mo susuriin, activities sa church, ang dami-dami. Kasi pupunta si apostol dito, pupunta si director dito, pupunta sa kung sino-sino dito, aalokin si pastora ng mga activity, ganito, ganyan. Pagkatapos, wala namang nangyari sa atin. Ha? Pagkatapos, wala din naman. Oo, kaya si pastora, kung saan-saan kayo pupunta doon, represent dito, represent doon. Gumagastos ang church, pag uwi nyo, parang wow, ganun lang. Wala namang nangyari kahit sa kanilang ugali, wala naman. Akala nila, ang gagaling na nila dahil naka-attend ng maraming seminar. Si Pastor Jason. Sorry Pastor Jason ha. Okay. So, the first mention of the fig leaves of sin covering para kay Adan at kay Eva. Diba minsan magaling tayo ganun. Ang init natin kunwari sa church attendance, maagang-maaga, pero it is not being judgmental to anybody, amen? If in case lang, ginagawa mo yun to cover some kind of sin na meron ka. Kung mayroon kang ginagawa, something to cover up your sinful nature, your real nature within you, I tell you, hindi mo kayang takpan yan sa mata ng Diyos. Amen. Yes. Mas maganda pa stop that. Sin covering.
Amen? Be pure. Be honest with your motive. Kung ano man yun siya. Kasi kahit anong gawin mo pang pasayo-sayo, yung iba naman, meron kaming member sa Santiago, sa church namin doon, no, na inaalok niya ng magagandang alahas yung aming pastora. Niririgaluhan mari ng kwentas, ng singsing, ng ano, oo. Tapos hanggang sinabihan siya, Jenny ang pangalan eh. May Jenny ba dito? Wala po. Okay, di niyan man siya kilala eh. Sinabi ng aking pastora doon, si Pastora Bibi, Jenny, hindi mo tatanggapin yung gift mo kasi alam ko kung saan galing yan. Mga ganun ba, no? Sa mga ano. So, hindi po pwede yan. No? Gawin nating sin covering ang fig leaves. Leaves can be our activities, involvement sa church. Pero makita mo na ganun lang pala, plastic lang pala yun, plastikan lang pala. Hypocrisy lang din pala, di ba? Leaves of hypocrisy, leaves of disobedience, no? Yung mga leaves of disobedience natin. Na hindi ako nakadalo kasi alam mo nang busy ako na ano eh, meron din ako doon. Di ba? Oo. Ang dami mong mga ano. Daming dahon. Daming ginagawa. No, I tell you, God is not going to harvest the leaves. He's going to find fruit from you. Amen ba? Hallelujah. Sige. Leaves of self-righteousness. Sabi ni Adan at ni Eva, matuwid na kami ngayon. Kaya nga nung nilapitan sila ni Lord, hinahanap sila, saan na ba kayo? Sabi nila, Lord, nagtago kami. Bakit? Oo, di ba? Hindi pa sila nag-ano paagad. Tinanong pa sila ni Lord, did you eat something that I told you not? Di ba? Ibig sabihin, do you have sin? Did you sin? Di ba? Hindi pa kaagad nila inamin yon. Tapos, ano doon ang self-righteousness at hypocrisy? Yung pinasapasa nila yung kasalanan. Siya kasi Lord eh! Siya kasi Lord eh! Di ba? No. So, minsan ganon tayo. Amen? Iwasan na po natin yung mga dahong ganon. Hallelujah, no? Leaves of hypocrisy sa ating buhay. It could also be a leaves of religion. Masyado kang religious kuno. Sabi nga ni Mari, ang hirap makapenetrate. Bakit? Sila ay, di ba, weekly talagang leader sila doon sa ano. It's religiosity. Pero pagdating nga doon, may young people ako niya dati. At young people namin siya sa Kabadbaran, sa Mindanao. And then, nung iniwan ko na siya, na-engage siya sa drugs. And then yung father niya, mother niya, no problema. They are rich. One of the richest family doon sa amin, sa Kabadbaran. Dami lang property. May mga pinupahan ng bangko, inupahan ng mga ospital, inupahan ng ano. Pero problema sila sa panganay nilang si Ricky. Then, ang ginawa nila, pinadala sa akin sa Cavite. Parang ginawang rehab, mare, yung bahay ko. Then, one time, nag-testimony siya. Ang mother niya kasi is solid Catholic talaga. Umaga, as much possible, she's not going to miss a day, early morning visit doon sa simbahan talaga. And then pag-uwi niyan doon sa kanilang mga, dami ng mga trabahante kasi meron silang grocery, meron silang department store, meron ano, lahat na, oy! Bakit nandiyan kayo? Wala pa kayo na gumigising dyan? Tapos nagmumura. Tapos minsan, nung umuwi na si Ricky doon sa kanila, Ricky, born again na, di ba? Ganun sa ano, bakit yung mama mo ba? Araw-araw naman siya pumupunta sa pare, nag-ano doon, pagka umaga, dapat pagkabating dito, sigaw agad, gano'n nagmumura. Sabi niya, kaya nga pumupunta yan doon kasi bago yan magmura dito, nagpapaalam mo sa pare. Padre, magmumura na ako ngayon ha. Leaves of religiosity, pero isa sa mga supporter doon. Okay, nila sa kanilang religion. Hallelujah! Fig leaves in the church that represent deception. Okay, signs that the church is deceived by the leaves. Yung church na busy of many activities but no productivities. Tayo kasi minsan gusto natin magpakita ng mga activities. Diba? Kami doon sa aming church, ang sobrang galawan namin. Diba? Busy na. Pero may produkto ba? O payabang lang yon?
Amen? Amen. Young people, please abide to your leader, abide to your pastor. No, huwag tayo mainggit dyan sa mga activity nila, kung ano-ano man, di ba? Hindi to gaya-gaya. Amen. No, we should have our own activity that is fruitful to God. Okay? Kay, sayang, gastos sa church, gastos dito pagkatapos. Di ba? Ganun lang. Oo. Sa ano. So, iwasan natin yung mga activity na unfruitful. Mabuti na lang yung pinuntahan nila kahapon, although, di ba, make your calling and election sure. Hindi nga sila masyadong sure ito na ba ito. Di ba, sa ano, oo. Nakita nila fruitful. Amen. Di ba? Oo. Fruitful. Okay, magamit sa mga bata, magamit din sa mga matatanda. Okay. Okay, now pleasant in outward appearance. May mga church na ganon. Di ba? Pipilitin talaga ni pastor, mag-donate na kayo ng ganito ba para gumanda naman ang natin. Oo, di ba? Oo, kapag kinakawawa yung mga tao. Oo, sa ano. Oo. Hindi po ganon. We are not pro-project. Amen. We are only pro-people. Amen. Our ministry is for the people, not for the project. Amen. Yung pong project na ganito, kay God yan. Amen. Ang pinapaproject sa atin ni Lord, people. Amen. Amen? Kaya, iba po ang katuruan ko pagdating sa kingdom practice. Yung tinasabing dominion. Wala po tayo sa kingdom dominion over people. Amen. Okay? Nandito lang po tayo sa shepherding. Amen? Taking rule or rulership over the flock of God. Yun siya. Pero pag kingdom dominion na, kay Adan po sinabi yan ni Lord, di ba? Unang-una, take dominion over all. Kasama bang tao? Ito-dominate ni Adan? Hindi. It's only the natures and the other creations of God, di ba? The fish on the seas, the fowls in the air, of every creeping things, and every nature. Amen. Pero hindi sinabi ni God, you have to dominate people also. No. Amen. Amen? Kaya kung di lang nagkamali si Adan at si Eva, pwede niya sabihan si Tino, ala, doon ka sa Malacanang, di ba? Doon ka lang, huwag kang maglaw, Malacanang ka lang, gano'n sa ano. Oo. Ngayon, alam nyo na. Okay. Now, pleasant in outward appearance. Ganon din tayo minsan. Di ba? Kala mo, fasting tayo, mag-ano tayo, pero bakit walang pagbabago? Bakit parang hindi nagbubunga? Sa kakapasting, napas mo. Sorry. Di ba? Bakit? Fasting lang, walang prayer. Fasting without prayer is pass mo. Okay? Now, looks promising but lacking in fulfillment. No, it's looking promising talaga. Looks promising. Pero sa fulfillment, wala man. Ang galing niyang mangako ng pastor. Pag sundin mo itong ginagawa ko, pag sundin niyo itong mga sistemang ito, meron kayong bunga. Bakit wala pa rin? Diba? Oho. May mga ganun kasi na mga mentor, may mga ganun na mga disciple maker. Magturo kami sa inyo. Pagkatapos, tiyak yan, magkakabunga kayo. Magkakaano kayo, di ba? Oo. Pero, wala naman din bunga pagkatapos. Magaling lang dito sa ano, di ba? Good in the word, but not in the Lord. Di ba? Mga ganung ano lang. So, wala din siya. No? Walang esensya. Okay? Walang substance. Hallelujah. Sige po, warning. Deceitful lips brings out curses. Okay, yun siya. Now, reasons why Jesus cursed the fig tree. Unang-una, he was deceived by the leaves. Huwag natin i-deceive si Jesus. Yan din pwedeng sabihin na, Lord, ginawa namin to, inano namin to. Have you remember, si Martha at si Maria, Martha was busy doing something. Aha, di ba? Oo. Pero dahon lang. Nang hinanapan siya ngayon ng bunga, walang maipakitang bunga. Ang bunga niya,
galit sa kapatid niya. Ang bunga niya, paninira kay Maria. Ang bunga niya, nagrereklamo kay Lord. Ang bunga niya, pinangungunahan pa ang Diyos. Kaya nirebuke siya, Marta, Marta! Di ba? Oo. Oh, hindi lang Marta. Di ba? Oo. Hindi, Marta, Marta! Ibig sabihin, 2 beses talaga, Brother Eugene. Oo. Kaya makinig ka pag sinabing, Eugene. Dapat ang sagot mo, yes, my love. Kitang-kita ko pa naman kayang sunod nyo doon. Oo. Ganun agad. Oo. Sige. Because there are no fruits. Kawawa talaga tayo. Okay. 2 kinds of fruits that proves. Ito yung kailangan ni Lord. We have to prove to Him that we are fruitful with this thing. 2 klase po ng fruit. Ang isa po, fruit of the Holy Spirit. Singular by nature. Fruit of the Holy Spirit. Okay, ang nature ni Holy Spirit, ang nature, na godly nature na nasa atin, yun ang dapat magiging unang bunga natin personal. So I call it personal fruit. Kasi ikaw yung magbubunga, hindi sila. Regardless kung hindi sila, basta ikaw nagbunga ka nito. Amen? Okay. Now, personal fruit of the Spirit in Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. Anong ibig sabihin nito? Kung totoo ka na sa Diyos, kahit anong ginagawa mo, lalabas to sa pagkatao mo. Amen. Mga anak, yung fruit of the Spirit, hindi siya pang simbahan lang. Pang-bahay at pang-eskwelahan din siya. Pag nasa bahay ka, kung gentle ka dito, dapat sa bahay, gentle ka pa rin. Kung obedient ka dito, dapat sa bahay, obedient ka pa rin. Amen? Yun yung fruit of the Spirit. Hindi ito ating bunga. Kung hindi ito'y bunga ni Holy Spirit sa ating pagbigay sa Kanya ng karapatan na siya ay gumalaw at kumilos sa ating buhay. Amen. Ibig sabihin, ano bang nasa atin? Yung flesh eh. Di ba? Ang nasa atin galit, ang nasa atin puot, ang nasa atin yung katamaran, ang nasa atin yung kanong, gusto ko na, di ba? Bumira. Pero pag yung sayo, lalabas na, di ba? Pag lalabas na yung sayo, parang Eugene, ang gagawin mo, Holy Spirit help me. And then lalabas si temperance. Kalma ka na. Ganon. Ganon yan siya. Dapat, yun ang unang fruit, personal fruit nating lahat. When hatred arise, nandun sila. Amen. Amen? Klaro ha? Kasi ito ang hinahanap ni Lord, na magbunga siya sa ating buhay. Now, simple lang naman to. Allow the Spirit of God, the Holy Spirit na mag-move sa buhay mo. Hindi ito prutas natin. Wala tayo dito. Ang nasa atin, yung kabaliktaran. Pero kapag hinayaan mo na si Holy Spirit ay mag-reign sa ating buhay, sa ating puso, sa ating isipan, magkakabunga tayo ng ganon. Amen? Okay. At dahil nagkabunga tayo ng ganon, madali tayong paniwalaan sa ating kapitbahay. Madali tayong makita ng iba dyan na, wow, di ba kita mo? Si pastora nyo, sabi lang doon na, blessing ka talaga sa amin. Di ba? Oo. Meron na kaming relihiyon, nakita na namin ang mga word of God na yan, di ba? Pero bakit iba pag nasa sayo? Amen? Bakit iba pag ikaw ang magturo sa amin? So yung napapansin nila yung kaibahan talaga ng purity ng galaw ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah! Second kind of fruit, no? Ito yun yung fruits na pwede. Ito yung ministerial fruit. Sabihin ko sa ating lahat, we have a ministry to do. Basta born again ka, meron kang ministry of reconciliation. Matik yun siya. Meron kang dadalhin tao kay Lord. Matik talaga yun siya. Kaya huwag kayong magalit please pag i-train kayo ni Pastora, pagturuan kayo ng ating mga leaders dito, how to win a soul. Kasi matik yan siya sa ating pagiging born again. Ang tawag natin dyan, ministerial fruits. Hahanapan ka ni Lord niyan. Amen ba? Hahanapan ka ni Lord niya. Sabi doon, we are God's ministers of reconciliation. That is in 2 Corinthians 5:18. Di ba ang sabi doon?
sa 2 Corinthians 5:18, now all things are of God, and He reconciled us back to the Father, and He has given us the ministry of reconciliation. So binigyan niya tayo ng ministry. This is official work. No? Hindi siya basta-basta work lang. Ministry. Ang ministry is official work. Anak. Not every kind of work is a ministry. Okay ba? Ha? Okay. So halimbawa, pag inappoint ka ni BBM, ikaw yung Minister of Health. Although you are a nurse, but you are not appointed as a Minister of Health. Di ba? You cannot work as much as the Minister of Health. Tapos hindi ka rin sisingilin niya. Ang sisingilin niya, kapag every month, ipapatawag niya yung mga ministers niya, tatanungin niya doon sa Minister of Health, o kamusta naman? Amen? Kasi official siya na trabaho na inappoint sa kanya. Yung ating Ministry of Reconciliation, that is officially divine. That is divinely official. Hindi si pastora ang nagbigay sa atin yan, hindi kahit sinong tao, kundi God mismo. It is innate, kasabay, kakambal ng pagiging born again natin, binigay sa atin yun ni Lord. Amen. And He has approved us already on that. Yes. On that work to function. Amen? Yes. So, pagdating ng panahon, i-account ka ni Lord. Hahanapan ka ng bunga. Kaya sa John chapter 15, sinasabi doon, ako ang puno, ikaw ang sanga. Sanga ba o tanga? Ano ba yun? Alam mo, nagkamali ako magkarinig mali. Ako ang bunga, ikaw ang tanga nila. Ganun na. Ako ang puno. Okay. Ako ang puno, ikaw ang sanga. Okay, mga sanga tayo, di ba? Halimbawa, sanga ka na nakadikit na kay Lord. Amen? Ibig sabihin, connected to the Lord, but not fruitful. Anong sinabi doon? Ang sanga na hindi magbubunga, anong gagawin? Oh. So, kailangan magbunga ka talaga. Amen? Kasi kahit pa sabi mo, nakadikit ako kay Lord, I always pray every day. I worship God every day. I jump to God every day. Lumalangoy ako sa presensya ni Lord every day. Tapos wala kang bungang kaluluwa. Wala kang na-reconcile kay Lord. Hahanapan ka niya. Ang sabi niya, kapag sanga na nakadikit sa kanya tapos walang bunga, puputulin. Alam niyo na yung istorya doon, di ba? Kung saan siya pupunta. Pero sabi naman ni Lord, kung ikaw ay sanga tapos hindi nakadikit sa kanya, hindi ka na talaga magbubunga. Amen? Di ba no? Ang maganda lang doon, ang sabi niya sa verse 8, sabi doon, kung ikaw ay magbubunga, matutuwa ang Diyos. At doon mapapatunayan na ikaw ay totoong disipulo ng Diyos. Hindi ka lang believer. You are a disciple. Okay. Kasi si believer, hindi nagbubunga yan. I tell you, mamaya sa ating discipleship, no, matuturo natin, expound yan siya. Okay. So, dyan we must bring much fruit sa verse 15, chapter 15, verse 5, di ba? Sa Holy Spirit, fruit, isa lang po yun. Pero sa isang prutas na yun, nandoon na yung total nature of God, di ba? Yung nature of love, temperance, faith, goodness, di ba? Long-suffering. Ito naman siya, fruits ang ginamit na word. Ibig sabihin, you can win 1 soul, 2 souls, 3 souls. Amen? No? Pwede kang magpadami ng mga kaluluwa na madala mo kay Lord. Amen ba? Nagkaintindihan tayo doon. Sabi nga kanina ng ating worship leader, ang sarap-sarap sumayaw, kumanta kay Lord. Di ba? At sa totoo lang talaga, hindi lang tayo ang nasasarapan. Alam niyo ba kahit si Lord, nasasarapan sa ating pagpupuri sa Kanya? To the extent na ang sabi nga ni Lord, hindi ako kontento na kayo lang. Alam niyo ba yun? Ha? 1 Chronicles chapter 16, verse 23, ano sinabi sa unang Chronicles
16:23, sabi ni Lord, sing unto the Lord all, The earth. pinagsama? All, Taguig, mali? No. No, all Philippines? Hindi rin. All the earth. Yun ang kanyang utos sa atin. No? Ang gusto ni Lord na kumanta hindi lang tayo, malapit na ang ang mga dahon-dahon natin pagdating sa November 30. Diba? November 30, ano yun siya? Jesus reigns, di ba? Ang gusto ni Lord mag-reign siya not only in but in all the earth. Paano? Sasayaw-sayaw ka lang dyan ng buong araw? Sasayaw-sayaw ka ng buong taon? Ha? Meron bang maliligtas niya? O baka may mabackslide tuloy? Di ba? Now, the Lord knows, ang gusto ko kay Lord, kapag mag-present siya sa iyo ng isang problema, ituturo niya rin yung solusyon, Jason. Nandyan sa verse na yan, sabi ni Lord, sing unto the Lord all the earth. Yun ang gusto ko, yun ang kaman ko. How could these things happen? Talaga, ang sabi niya dito, na declare His salvation. Isang verse lang yan ha. Sabi niya doon, declare His salvation day after day or every day. Amen. Sino kumakanta kay Lord every day? Amen. O, di ba? Nagpipray kay Lord every day. Amen. Nagdi-declare ba kayo ng salvation every day? Yes. Mabuti si Pastora, amen. Kayo, wala. Kaya, talo tayo kay Satan. Talo tayo kay Satan. Kasi si Satan, hindi lang everyday, 24/7 siya. Alam niyo ba si Satan, kahit born again ka na, pumasok ka pa ng simbahan, pumasok ka pa ng Diyos, sinusundan ka pa niya. Diba? Pero ikaw, nandito lang si Lord, sa iyo, pagka sa simbahan ka. Pag wala na, nasa sabay, iba na. Amen? Kaya talo tayo kay Satan. Kaya mas marami sila, kukunti tayo. Pero hindi ako papayag na ganon. Amen? Hallelujah. Sige. So, we must bear fruit to glorify God and certify that indeed we are His disciples. John 15:8. Okay. Sunod. The God that accounts. Ito na ngayon. Ang Ginoong mapangita o abot. Binisaya yan siya. Okay? Sa Tagalog, ang Diyos na naghahanap ng bunga. Okay. Now, dito sa Matthew 12:36, He will hold us accountable to every word that we have spoken. Di ba? So, i-account tayo ni Lord kahit sa mga word na sinabi natin. I-account ka niyan. Mga promise natin, tapos natin tinutupad, i-account ka pa rin yan. Hindi lang yung mga idle words, hindi lang yung mga masasamang mga pagmumura o ano. Even yung nangako ka kay Lord, tapos wala, i-account ka ni Lord niyan. Okay? He will hold us accountable in our stewardship. Okay, the parable of the talents. Di ba meron siya binigyan ng 5? Amen. May binigyan siyang 2 lang. Amen. Meron ding 1. Meron bang hindi sa kanila siningil? Di ba? Okay. So, siningil si 5. Mabuti si 5. Sabi niya, I gained more. 5 more. Si 2. Sabi niya, I gained also another 2. Di ba? Pwede naman, may kita na siya, kumbaga. Pinunta niya si 1. Si 1 wala. Tinago lang. Hindi nawala yung binigay, pero hindi nagbunga. Satisfied na ba siya na isauli mo lang yung gift mo sa kanya? No. No! Ang hahanapin niya, hindi yung gift na binigay niya sa'yo, hindi yung talento na binigay niya sa'yo, ang hahanapin niya yung bunga ng talentong yan, yung bungang pagtitiwala niyan sa'yo, ang hahanapin niya. Amen. Kaya sabi niya, walang bunga? Sige. Kukunin ko na yan sa'yo, tapos ikaw, itatapon ko. Di ba? Palayo sa akin. Yan ang sabi ni Lord. Talagang i-account tayo ni Lord. The Lord is an accountant also. Now, sa parable of the fig tree, sabi sa Matthew 7 pala, Matthew 7:17-21, you shall know them by their fruits. Narinig nyo ito palagi. Sabi ni Lord, hindi lahat ng tumatawag sa akin Diyos ay makapunta sa
Langit. Anong ginawa ng mga tao? Ang sabi nila doon, Lord, sandali lang. Di ba sa pangalan mo, sabi nila, na have you not in your name cast out devils? Nag-cast out sila, di ba? Amen. Oh, wala sinabi Lord na, hindi totoo, hindi, nag-cast out talaga sila. Have we not in your name lay hands on the sick and then they have recovered? Talaga. Gumagaling sila. Okay? Pero itong mga activity na to ay maaring dahon mo lang kung hindi mo gagawin ang main thing of God. Amen. Marami ngayong mga gifted sa healing, mga evangelist, na ang kanilang pinaka-main purpose, Mare, is to heal, not to win a soul. Maraming mga gifted evangelists na ang kanilang yung mga deliverance, ang kanilang gustong ipakita ng Pastor Jason na pag mag-pray sila, matideliver, susuka, tutumba, kung ano, di ba? O yung tao, iiyak, ganun, magwawala. Oo, ganun lang. Tapos, si Lord gumalaw. Ganun lang. No! Hindi yan ang primary purpose ni Lord. Bakit ka binigyan niya ng empowerment? Amen. Secondary na lang yan. Naalala nyo sa Luke chapter 9, pinadala ni Lord yung kanyang 12 apostles. Ang unang utos niya, sabi niya, go into all the world and preach the gospel. Ibig sabihin, win souls. Pagkatapos sabi niya, lay hands on the sick. Amen? Cast out devils. Amen ba? Sabi niya, ay kung makakain kayo ng mga deadly things, mga poisonous things, no? Hindi kayo mapapahamak. Yung mga bagay na yun, secondary things yun. Ang primary things ay yung soul winning. Yung i-preach mo yung kaligtasan. Amen? Yung secondary na yun, yung sayaw-sayaw ka dito, no, tapos hindi ka nagpipis ng kaligtasan, baliwala yun. Kaya sabi ni Lord sa kanila, no, ganun. Kaya nung bumalik sila, Mare, ang yabang. Punta agad kay Lord. Lord, grabe! Nakita namin, even Satan is kneeling down towards us, trembling. Oh, nagyayanig daw, ano daw, parang ano tawag doon, Jason? Nanginginig si Satanas sa harapan nila. Nirebuke sila ni Jesus. Anong sabi ni Jesus? Huwag kayong magalak dahil nakita yung Satanas nayayanig o nanginginig. Huwag kayong magalak dahil nakita nyo yung may sakit, gumaling na. Huwag lang kayong magalak dahil nakita nyo yung mga buang-buang na delivered na. No! Ang sabi niya, masama ba yung mga buang-buang? O yeah, yung mga baliw nga, gumaling na ba? Di ba, yung dating ganun, gumano na. Okay? Okay. No, ang sabi ni Lord, sa halip, magalak kayo dahil ang pangalan nila ay nasulat na. Ibig sabihin, soul winning. Evangelism. Kasi bakit? Ang tao ngayon na may sakit, ipagpipray ko, gumaling siya hanggang dumating si Lord, hindi na nagkasakit. Pero di ko pinatanggap kay Lord. Saan siya pupunta? Impyerno pa rin. Ang tao ngayon, napatay na. Tapos ipagpipray ko, mabubuhay siya muli. Pero hindi ko siya pinatanggap kay Lord. Saan siya pupunta? Impyerno pa rin. Amen. Amen? Turuan man kitang yumaman ng yumaman ngayon, pero hindi kita tinuruan paano ka yayabong sa ating Diyos, impyerno ka pa rin. Kaya what is most important to God is salvation of soul. Yun ang ministry mo. Naintindihan mo na ako? Meron kang classmate niyan. Meron kang kaibigan niyan. Meron kang kapitbahay niyan. Puntahan mo. Habang bata pa kayo, puntahan nyo na, hanapin nyo na. Sila. Amen? Oho. At sabihan nyo na sa ating Diyos. Yun yun siya. Okay. The parable of the fig tree. Sa Luke 13:6-9. Maganda yan. Mamaya, i-explain ko yan sa inyo. Lalo. Okay. Yung parable na yan. Okay. Ito yan o. Luke 13:6-9. Ito naman siya, parable. Kanina, yung fig tree na hinahanapan ni Lord ng bunga ay totoong fig tree, literal. Okay. Yung pangalawa namang fig leaves, actually, doon lang po to sa Garden of Eden. Ito namang pangalawang fig tree na ating makikita dito, na fig tree talaga, parabulo lang siya. Sinabi din ni Jesus, ang sabi niya, He spake also this parable.
Merong isang tao na meron siyang fig tree planted in his vineyard. And he came and sought fruit thereon and found none. Si Jesus, ang may-ari ng farmland, si God. Nagtanim siya ngayon, no, ng mga puno. Tayo yung mga tinanim ni Lord na puno. Amen ba? Amen. Many times in the Bible, tinawag tayo na planted of God, plants of God, trees of God. Amen? Sa ano? Okay. Then, said he unto the dresser, meron taga-alaga. Sinabihan niya sa verse 7, behold, these 3 years, I come seeking fruit on this fig tree. Sabi niya, pabalik-balik ako dito ba? 3 taon na lang to. Pabalik-balik ako, wala akong nakitang bunga. Sa punong ito, may dahon naman sana. Hindi naman siya patay. Inaalagaan mo rin, no? Sabi doon, no? Pero walang bunga. Anong sabi ng may-ari? Putulin mo. Amen ba? Amen. Putulin mo. Kaya mare, pastor, kapag ang inyong kasamahan hindi magbunga, okay lang. Hindi yan dahil sa iyo, kundi dahil sa Lord. Sabi ni Lord, bakit? Unang-una, baka sakit na yun nila, makakahawa lang sila sa iba. Amen. Kaya sabi Lord, putulin mo. Mhm. Ano ang kagandahan ng kabiliban ako sa what makes me believe so much with the dresser, yung taga-alaga, mare. Tingnan mo yung verse 8, sabi niya, and he answering and said to him, Lord, sabi niya, Lord, give me 1 more year. Amen. Grabe si Lord, no? Grabe, no? Grabe siya, no? Alam mo kung sino ito? Ito yung mga pastor ninyo na nag-aalaga sa inyo. Na kahit gustong-gusto na ng Diyos putulin kayo, nakikiusap pa rin siya, Lord, maawa ka sa kanila. Give me 1 more year, Lord. Sisikapin ko pa to siya, aalagaan ko pa, Lord. Sabi pa nga niya, I will dig deeper. Ibig sabihin, Lord, iluluhod ko to siya. Amen? Napansin niyo ba na pastora niyo, niluluhod niya kayo? Napansin niyo ba na mga leaders niyo, niluluhod kayo nila? Ganun po mag-alaga ang totoong leaders. Para kay Lord, puputulin ka na sana, pero pinaglalaban ka ng inyong leader. Ganun po ang totoong dresser. Yun po ang totoong shepherd. Sabi niya sa verse 8, Lord, let it alone this year also, till I shall dig about it. Kung hindi man, no? Okay, putulin mo siya talaga. Amen. So, blessed tayo dahil meron tayong leader na ganun ang puso. Blessed tayo kapag meron kang leader na talagang niluluhod ka. Hindi siya sabi na, pag hindi ka mamunga, di kita ipag-pray ka. Kasi di ka nagtatas, di kita ipag-pray. Dito sabi ni Lord, no? Di ba? O narinig ko kanina kapag kay Mara, sabi ni Lord, yung mga hindi nakapagbigay, i-bless mo rin sila, Lord. Para magbigay din sila sunod. Di ba? Siyempre naman, ano ibibigay, Mara, kung hindi ma-bless, di ba? Oo. Kaya kayo pinag-pray. Hindi. Hindi, di ba? Ibig sabihin yung nagbigay, pag-pray, ay, no, na ma-bless. Tapos yung hindi pa nagbigay, pag-pray din natin. Iluluhod kayo. Amen? Ni Lord, ha? Ganon siya. So, ang ibig ko sabihin dyan, how long should we bear fruit? Alam mo anak, sino dito ang mga 1 taon na simula nung naging born again? 1 taon, wow, okay, di ba? Ang dami ng bunga niyan. Okay, di ba? Oho. So, pagdating ng 3 taon, di ka pa magbunga, medyo stricto na si Jesus. I tell you, ha? Sino dito ang more than 3 years? More than, may 3 taon na. Kay Lord. Wala na nagtaas na kamay, isa na lang. Okay, 1, 2, 3. Nagbunga na ba kayo, anak? Ayun, ang galing. Amen sila, no? Dapat magbunga kasi bakit? Sabi ko nga, our God is an accountant. Hahanapan tayo ng bunga. He is going to account us talaga. Amen. Okay? At ang hahanapin niya, bunga. Amen. Okay. Now, if it bear fruit, well, if not, then after that, thou shalt cut it down. Now remember, hindi kami mga pastor ang magpapaalis sa inyo, sa totoo lang.
Hindi kami mga pastor ang nagpuputol sa kahit sino kung hindi si God lang talaga. Amen. Ang totoong pastor, ang gawain niya lang, iluluhod niya pa rin yun. Amen. No, ipapakiusap niya pa rin yun kay Lord, Lord, kaawaan mo pa rin sila. Pero yung mga hindi totoong pastor, iba na ang usapan. Sabi, sige, kung gano'n, di bahala kayo. Okay? Sige po. I never knew you, Jesus said. So, sakit to. Ito na yung sa Matthew 7. Di ba? Pero mo, nagtrabaho na sila, nagpray na sila in His name pa nga, pero bakit sinabi pa rin, I never knew you? Tanong ko, kailan ba tayo lubusang makilala ni Lord? Kapag, unang-una, kapag ang iyong buhay ang iyong pangalan ay masulat na sa, di ba? Okay, pag tinanggap mo si Lord, sisilyuhan ka na ni Holy Spirit Amen. that you are His. Pag-aari ka ni Lord, amen ba? And then, right then under also, your name will be written in the book of life. Kilala ka na niya, di ba? John 1:12, sabi doon, as many as receive Him, to them, He give the power to become the sons of God. O, kilala ka niya. Pero bakit sila sinabing hindi ko kilala? Kasi sila ay kopya-kopya lang. Sila ay ayaw talagang maging totoong born again. Gawa-gawa lang kunwari. Nagselo siguro doon sa mga gawain ng iba na nag-pray si pastora, tapos doon, ako din, pray din ako. Di ba? Oo. Pero hindi sila kilala ni Lord. Amen. Yun sinasabi ko, mga lips that deceives. Oho. Now, remember, no, mahirap na meron tayong ganung mga gawain kasi in the end, tayo din ang magsasuffer. Mas maganda pa, siguraduhin natin yung ating calling. Siguraduhin natin yung ating election. Saan ba talaga ako? Ito ba talaga ako? And be contented with God's calling in your life. Hindi naman to contest eh. Hindi to parami, hindi to palawakan. Okay? Now, we may have reached now all throughout Philippines. Malapit na kami siguro, lahat na lang siguro. Ang kulang sa amin, Mari, tawi-tawi at hulo na lang. Aha. We've been in Cotabato na, di ba? No, sa ano? Tawi-tawi at hulo na lang din namin napuntahan. Okay? Di ba? Now, hindi man kailangan dahil hindi napuntahan ni Pastor yan na mainggit siya sa amin. Dahil ito yung calling niya. Di ba? O, alam niya yun eh. Kaya, if you're sure with your calling, wala kang jealousy, wala kang ano dyan, insecurity, alam mo na, tatrabuhay mo to dahil ito yun ikaw. Amen. Amen? Amen. Subukan yung pagselosan yung calling namin. Sige. Kayo nang gumastos lahat-lahat. Okay. Okay, this sermon is very strong, no, as a warning about our accountability to Him. Okay, yan siya. The Lord knows them that are His. Di ba ano sinasabi dyan? Paano ka makilala ni Lord? Nevertheless, the foundation of God stands sure, having the seal. The Lord knows them that are His. Pero bakit sinabi ni Lord, palayo kayo, di ko kayo kilala? Dahil wala silang tunay na relationship kay God. Amen. Oo, nandito nga sila, kunwari, nung una. Nandito nga sila, kunwari, hanggang kay halimbawa. Pero ang sabi ni Lord, palayo kayo. Even to the time that the Lord is accounting to them, di ba? Ano sinasabi doon? Lord, sandali lang. Ginawa namin to. They argue with the Lord. Pero sabi ni Lord, I never knew you. Depart from me. Amen? Very, very, very hard yun siya, no? Marinig natin. The Lord knows them that are His, and let everyone that is named or called in the name of Christ depart from iniquity. Ito yung palatandaan eh. Kung totoong nasa kay Kristo ka, kung totoong tinawag ka talaga na Christian, not just a believer. Amen. Not just a believer. Alam yung kaibahan ng Christian at believer? Yung kasi believer, first stage yan siya ng ating relationship kay God. Amen. Na yung nakarinig ka ng salita ng Diyos tungkol sa Kanya, you believe. Amen. Amen? At kung nag-believe ka sa Kanya, mag-impress ka sa Kanya, magsusurrender ka sa Kanya, you will earn His nature. And then tawagin ka nga, kung ito siya, parang si Christ na. Amen? Kaya, saan ba sa Bible, Mare? No, bago tinawag ang Christian, believer mo na sila. Di ba? Kaya sa Acts 2, sinasabi doon, sa Acts chapter 13, and the believers were called Christians. Amen? Kapag ang believer, makitaan siya ng Christ-likeness sa buhay niya, word siya tawagin na Christian.
Kaya nga tinawag tayong Christian kasi para tayong may kahawig kay Kristo. Called by His name. Amen ba? No, hindi kahiya-hiya na mga ano. So, kaya maraming believer, even sa mga tao dyan, believer sila, pero meron bang Christ likeness? Kaya iba yan ha, okay. And let everyone that is named or called in the name of Christ depart from iniquity. Amen. Aalis sa ating ano. Conclusion, not everything we do is pleasing to God. Di ba? Ano, ginawa to ni Maria at ni Martha. Si Maria, nakikinig kay Lord. Sumusurrender kay Lord. Umu-obey kay Lord. Amen. Si Martha, gawa ng gawa lang, ang sabi niya para kay Lord. Pero, nireject siya ni Lord. Amen. Amen? Kasi bakit? Kailangan talaga nating mag-submit sa leadership at gawin kung ano yung ating ministry. Amen. Hindi tayo mamili ng ating ministry. Amen? Amen. Kundi tayo po ay mag-submit into the ministry of God. Okay, God is looking for our good fruits and not leaves of deception. Okay, the praise depart from me, I never knew you in Matthew refers to a rejection of those who claim to be followers of God but do not live according with His teaching. Amen. Yan siya, okay? It signifies lack of genuine relationship more than lack of intellectual knowledge. Meron silang intellectual knowledge, pero lack sila ng genuine relationship. Tayo kasi hindi knowledge-based. Amen? Obedience-based tayo. And our relationship to God is based on our obedience. Yung tinatawag nating faith alone is not enough. It has to be faith with faithfulness. Di ba sinabi ni James, show me your faith that you do not work, and I will show you my faith with works. Amen. Kung saan ang mabuti. Bakit? Faith alone, walang guarantee of faithfulness to God. Amen. Believing God alone cannot guarantee that we are loyal to God. Amen. It's good to believe, amen? Amen. God. Do you believe God? Amen. Good. Di ba sabi ni James? Pero si Satan din, he believes God. Amen. And so he is also good. So if he is good and you are good, you are the same. Amen? You are no better than Satan. Paano ka makalamang kay Satan? Ito siya ngayon. Apply faithfulness to your faith. Amen. Because faith comes from Hearing. yung narinig mo na salita ng Diyos, gagawan mo ngayon yun ng faithfulness. Ang faithfulness, sa'yo yan. Ang faith, Word of God yan. Kapag ang Word of God na pinaniwalaan mo, i-apply mo, that shows your faithfulness. Amen. That's why it has to be faith and faithfulness. Amen. Or faith and work. Amen. Amen? Pero mas gusto ko gamitin yung faithfulness kasi kung anong sinabi ni Word, ganun din ang ginawa mo. Amen. Amen. Hindi ka lang nag-work, Mare. Ganun din ang ginawa mo according to the Word. So it has to be the journey of faith and faithfulness. Not only journey of faith. Amen. No, it's easy to believe God, but it's hard to obey God. Okay, it's a challenge. Amen. So the word new in Greek is egnoresa or exera, both past tense forms. It implies deeper experiential understanding and relational intimacy with God. Yung sinasabi niya, I never knew you, ibig sabihin, hindi tayo nagkaroon ng relasyon. Oho. Oho. Ano yung sabi ni sa movie? There was no us? Ano ba yun? Ah? It's never us? Ano? There was never an us, di ba? Wala. Oo. Imahinasyon mo lang yun na parang tayo, hindi ba yan? Yun ang sabi nila sa kanila. Kasi yung new, yung word niya new, actually, it's more than intellectual, it's experiential. It's relational experience. Intimacy. Ang ibig sabihin yan, na nagkaroon tayo ng intimate relationship with God. Amen. Kaya nireject sila ni Lord. I never knew you. Amen? Kaya mahirap-hirap po yan siya na warning sa atin. Okay? So, dito lang po ako magtatapos. Okay?
Bahala na si Pastora, paano niya to tatapusin sa atin? Tatapusin niya tayo? O sinong pastor? Okay, no, sa